Martes, 22 Filipino crewmen ng isang Greek cargo ship ang binihag na naman sa Gulf of Eden. Simula 2008 hanggang kasalukuyan, aabot na sa 117 Filipino seafarers ang nabibiktima ng sunod-sunod na pang-hostage ng mga piratang Somali. Ang tanong, bakit patuloy pa rin dumaraan ang mga barkong ito sa delikadong karagatan ng Somalia? At bakit hindi pa rin mapigilan ang ilang Pilipinong seaman na makipagsapalaran sa kabila ng sunod-sunod na paninirata? Magandang gabi, ako po si Cara David. Ngayong gabi, pakikinggan natin ang kwento ng ilang Pilipinong seafarer na naging biktima ng pang-hostage sa Somalia at ang pinagdaraanan ng ilang mga pamilyang patuloy na naghihintay ng balita ukol sa mga binihag nilang mahal sa buhay. Daan at 34 nating mga kababayan na ang biyag ngayon ng mga pirata sa bansang Somalia. Nung na-hostage po kami sa Somalia noong November 15, alaon ng hapon po yun eh. Nagulat po kami na mayroon pong umahabol sa amin na puro po armado. Parang hindi na kami makaligtas dahil talagang papatay na talaga kami ng time na yun. Hindi na kami tatagal doon, hindi na kami mabubog. Lula ng barkong MV Chemstar ang chief cook na si Roger Arroyo nang akyatin ito ng mga piratang Somali. Pag-hostage sa amin, ang lahat ng gamit namin na importante, kinaubos nila kuha. Pati yung mga computer namin, laptop, mga alahas, mga cellphone, ubos lahat ng mga mahalagang bagay namin sa aming gamit. Sinabihan na kami na lahat ng gagawin namin, kailangan sundin namin sila at huwag kami maglumaban dahil papatayin kami kagad. Sumali, napakasalbahe talaga sila dahil gawin sa iyo, tututukan ka pa ng baril, sisigawan ka pa. Minsan pag sinabi lang, hindi ka talaga gusto mo na mag-CR, mag-jingle, hindi ka talaga palisin dahil minsan manatbay parang sabog sila eh. Wala silang ginawa kundi magkain ng dambog. Hindi lang ang buhay ni Roger ang namimiligro. Noong mga panahong iyon, agaw buhay din ang kanyang bunsong anak na si Michelle dahil sa leukemia. So, sa kanya pa lang na anak ko, sobra-sobra ng burden. Grabe po talaga. Hindi ko alam kung ako'y mag-iiyak na lang o parang matutumba ako talaga sa sikip ng dibdib ko eh. Yung aming pong ginagawa sa araw-araw kami doon sa Somalia. Doon na kami po sa bridge lang kami, nakahiga lang kami doon. At minsan po hindi kami tumitigil sa pagdarasal dahil nasa pariin na sa sandata namin, pagpawas ng loob namin. Pero pagkalipas ng isang buwan, lalong lumala ang sitwasyon nila sa Somalia. Yung pinangyari talaga, hindi ko makalimutan sa ginawa sa amin nung time na nakarinig sila ng message galing sa aming kumpanya na pag-uusap nila, hindi sila nagkaintindihan. Yung ginawa nila sa amin, pinapila kami ng isa-isa dahil papatay na kami ng within 24 hours lang aming limit. Papatay na kami pag wala pang magandang response ang amin daw kumpanya. Nagpaalam kami ng pinatawag kami naman at pinagbigyan kami. Tumawag sa akin to at nag-iiyak, grabe ang iyak. Parang katapusan na niya. Mama, tulungan mo ako, sabi niya gano'n. Tulungan mo kami dito. Sabihin mo sa opisina namin na kapag hindi pa nila sinunod yung gusto nitong mga to, papatayin na kami within 24 hours. Anong kondisyon niyo dyan? Kondisyon namin talaga medyo mahirap lang talaga, mahirap pa lang ang aming sitwasyon. Kasi puro kami stress dito eh. Kasi ito, konti lang namin, konti lang fuel namin dito.
naubos yan, pag naubos yung aming fuel, hindi na kami makahinto, hindi na kami makatakbo. Ingat lang kayo lagi ha, ganda lang lagi, mag-trust kay Lord ha. Oo, God bless you. Okay. Hindi kayo dyan lagi. Love you pa. So, ano ang magiging reaction mo nun? Talagang nakakatakot. So ngayon talagang hindi pa rin hanggang ngayon, naramdaman ko pa rin nervous at takot sa kanilang una na ginawa sa amin na yung kami tinututukan kami nung time na yun. Hanggang ngayon medyo hindi ko pa makalimutan na yung nangyari sa amin doon. Sa pamamagitan ng cellphone picture na ito, makikita ang mga sumaling pirata at ang kapitan ng barko. Pag nakikita ko yung kapitan namin, nakita ko talaga na tinutukan ilang beses eh. Kaya doon ako dahil once si kapitan pinatay, lahat kami papatay na. Pinento ko sa mga anak ko. Tapos sabi nila, Mama, baka pwedeng makiusap tayo sa mga pirates. Sabi nilang gano'n. Ayun, in-insert ko sa email yung kanilang idea. Maski na hindi ko alam na sure na makakarating sa kanila, nagbaka sakali ako na i-address sa kanila. Hoping that they are also people like us, na we can touch their hearts. At noong Disyembre, kahit nasa ICU si Michelle, nagdesisyon siyang personal na makiusap sa mga pirata sa pamamagitan ng isang video message. I am now appealing again to the Somali pirates who captured my father and the rest of the crew. Please free them safely. Nung time niya nung banda huli, lumapit na po sa akin yung Somalia at dahil nasa ako po ang tagaluto nila. So hindi ko nahirapan dahil nga nagustuhan nila yung luto ko para sa kanila. Naramdaman ko na medyo mabait ko sa akin kaya nag-open ako sa kanila na sabi ko ako may problema. Problema ko yung anak ko, may sakit. Tapos naintindihan nila, sabi ko sa kanila na nasa critical po yung aking bunsong anak na si Michelle. Pinakita ko sana yung picture ng anak ko, so doon sila naniwala sa akin na yung anak ko talaga may sakit. Yung pinasabi sa akin ng leader nila, huwag kang mag-alala, ipagdarasal ko sa ang anak mo kay Allah ay siya ay gagaling. Pagkatapos ng 3 buwan, sa wakas, napakawalan din si Roger at ang kanyang 21 kasamahan. Sa awa ng Diyos, nakasurvive kami sa kanilang gusto, nagbigay namin ang gusto nila. Po, halos hindi po makakatumbasan po ng pera yung ginawa sa amin ng mga salbahing Somalian ginawa sa pag-hostel sa amin. Naramdaman ko siyempre pasalamat sa Diyos. Praise God, yun na God ang sinabi ko. Thank you, Lord. At least nabawasan niyo ng isa yung tinik sa dibdib ko. Sa rin, kung kuha kami kalaan ng tawin sa aming pamilya. Pasalamatan ang una sa kay Lord. Sa lahat ng mga tao na tumunod sa amin, lalo na ng aming kumpanya. Pero sa kanyang pag-uwi, mumultuhin pala si Roger ng mga bangugot ng kanilang pinagdaanan. Sa nakikita ko sa mukha ni Kuya Roger, takot na takot siya.